multitude that no one could count, from every nation, tribe, people, and language, standing before the throne and before the Lamb. They were wearing white robes and were holding palm branches in their hands. And they cried out in a loud voice, "Salvation belongs to our God who sits on the throne and to the Lamb." Today, may our hearts unite in the same spirit as we lift up our praises to the one who is worthy of all honor and glory.
For God so loved the world that He gave His only and only Son. God's love was revealed through the gift of His Son, Jesus Christ, who come to save us and give us eternal life. Church, we invite you to sing this song with grateful hearts. Let's respond to His great love in worship. As we sing, hindi yung boses natin yung mananaig dito, church. Nandito ngayon si Lord. Makikinig siya sa atin. For God so loved the world that He gave His only Son, and whosoever believes will not perish, they shall have eternal life. Yes, Lord.
ang mga ginagawa mo ay yung mga pagpapagal at matiyagang pagtitiis. Alam kong hindi mo kinukonsinti ang masasamang tao. Sinubok mo ang mga nagsasabing sila'y apostol at napatunayan mong sila'y huwad. Alam ko ring matiyaga ka, nagtitiis ng maraming hirap alang-alang sa akin at hindi ka sumuko. Subalit, may isang bagay na ayaw ko sa iyo. Iniwan mo na ang pag-ibig mo noong una. Alalahanin mo ang dati mong kalalagayan, pagsisihan mo at talikuran ang iyong masasamang gawa. At gawin mong muli ang mga ginagawa mo noong una. Kapag hindi ka nagsisi, pupunta ako diyan at aalisin ko sa kinalalagyan ang iyong ilawan. Sabi doon sa verse 4, you have left your first love. Maaring busy tayo sa kung ano paman, sa mga ministries, sa ating mga trabaho, negosyo. Sabi ni Jesus through John, naintindihan ko, nakikita ko, pero kinalimutan mo ang iyong unang pag-ibig. Sabi niya, repent Moses. Church, sabay-sabay tayo. Let us confess to the Lord and repent for sa mga panahon na we-neglect, mga panahon na dahil sa ating mga kabisihan, nakalimutan natin yung ating intimacy with the Lord. I ask you to say a silent prayer of repentance and humility before God. Dakilang Diyos, Ikaw yung unang nagmahal sa amin. At sa pamamagitan ng imbuktong na anak, Lord, ipinakita mo ito at ibinigay sa amin. Patawarin mo kami, aming Diyos, sa mga panahon di silang tabi ka namin. Patawarin mo kami, aming Diyos, sa mga panahong hindi ka namin inuuna sa aming mga buhay. Subalit, O God, Ikaw ang Diyos ng punong-puno ng kahabagan, punong-puno ng kapatawaran. Marami pong salamat. Alam namin, O God, hindi mo lang kami pinapatawad, kakalimutan mo ang aming mga kasalanan dahil ayan ang pangako mo sa amin. Kaya nga po, Lord, dumalapit kami sa iyo, nagpapakumbaba. Nakatulad, Panginoon, ng Church sa Ephesus, you appreciated them, Panginoon, doon sa kanilang mga ginagawa, but then, ang sabi mo, nakalimutan ka nila. Huwag mong makita ang iyong iglesia sa dako ng CCMO, Lord, na punong-puno ng kaabalahan, at dahil doon, naisantabi ka namin sa aming mga buhay, sa aming pamilya. Kaya God, marami pong salamat dahil muli, ipapaalala mo sa amin na Ikaw pa rin ang Diyos na patuloy na nagmamahal sa bawat isa sa amin. Your covenant upon us, O Lord, will never change, O Lord. Hindi mo, Panginoon, tatalikuran ang iyong kasunduan na ito mula pa noon kay Abraham, kay Isaac, at kay Jacob, Panginoon. Kaya Lord,
Sa umagang ito, narito ang iyong iglesia. Patuloy, Panginoon, itinataas ka sa lugar na ito. Sa bawat pamilya, sa bawat trabaho, sa bawat negosyo, sa bawat campus, Lord, itataas ka. Dahil ito ang gusto mo, na matanggap ng maraming tao ang iyong pag-ibig, ang iyong pagpapatawad, at ang iyong kaligtasan. Indeed, O Lord, you are a great God. Wala kang katulad. Kaya nga po, sa umagang ito, pupurihin ka namin, sasambahin ka namin, at patuloy aming Diyos magsisilbi sa iyo sa pamamagitan ng mga taong pinagkatiwala mo sa amin. Maraming salamat, O Lord, hindi ka kailanman tumalikod sa iyong mga pangako. Maraming salamat, aming Diyos, dahil ikaw pa rin ang Diyos nagbibigay ng kalunasan sa mga karamdaman, nagbibigay, Panginoon, ng kaaliwan sa mga nagdadalamhati, nagbibigay ng mga solusyon sa mga problema, nagpapatatag, Panginoon, sa mga nakakaranas ng pagsubok, nagpapaisa, Panginoon, sa may mga relational tension, Panginoon. Tunay, O God, walang ibang Diyos na katulad mo. Pinupuri ka namin, O God, sa umagang ito. We love you and thank you for loving us first, O God. In this mighty name we pray. Amen and amen. Yan. So, bago ka umupo, ano sasabihin mo sa katabi mo? I love you with the love of the Lord, no? Sabihin na natin, hanggat malalakas pa tayo, hanggat may buhay pa tayo, i-express natin yung love na yan. Because we're created, no? In a community, we're created for God's love. Alam niyo ba, ngayong umaga, pinagpala tayo dahil muli, tayo makakarinig na salita ng Diyos sa pamamagitan ng isang anak niya, na gumraduate sa Phoebus Bible College noong May 16. No? Ang kurso niya ay Christian Music Education. Ito po ay isang homegrown. No? Galing po ito sa ating church, sa CCMB, at ito nga, naglilingkod din sa atin sa CCM. At tunay na nakikita natin talaga ang ating mga iglesyang ito ay patuloy na nag-empower ng mga young people upang nang sa ganoon magamit mightily. No? At siya ay single. May nagmamayari na ba ng puso, kuya? Wala pa? Available? Magaling kumanta dahil church music, tumugtog, at syempre, kung magaling sa lahat, nakakakilig, mga ladies. No? At magandang lalaki, mistiso. No? So talagang I'm so proud, and even Pastor June, no, proud siya sa kapatid natin ito. So I'm calling Brother Marvin Rabara na siyang magdi-deliver ngayon ng message ng ating Panginoon. Ayan, good morning po CCM. Magandang umaga po sa inyong lahat. Sobrang nakakaba po pala dito no, kapag first time. So actually, ito po yung pangalawang pagkakataon ko na magsasalita na, or magbibigay ng mensahe. So una yung sa youth service. Pero syempre iba po dito dahil madami pong mas maraming tao syempre at the same time lahat po kayo ay nandito. So kagaya po no, nung nabanggit ni Pastor Arnold kanina, so kung dito pa siguro si Pastor June, siguro at least kahit papaano magiging proud din siya kahit papaano sa akin. Kaya nga po naka-checkered kasi tribute kay Pastor June, yan. And yan, so maraming salamat po dahil ako po ay binigyan ng pagkakataon na magsalita ngayong umaga sa inyong lahat para magbigay ng mensahe na galing sa Panginoon. So last time, pinag-usapan natin is about sa book ng John, sa John chapter 2. So itong passage na pag-usapan natin ngayon sa John chapter 3 na connected sa theme natin for this month na
a new beginning or new beginnings, a life transformed. So this passage from John chapter 3 verses 1 to 21 is connected doon sa previous chapter na lalo na doon sa last part or ending part ng John chapter 2. Specifically doon sa verses 23 to 25 na pinakita doon sa chapter 2 na maraming tao ang naniniwala sa Panginoon or kay Jesus dahil sa mga milagro na ginagawa niya. Pero sabi ni Jesus, He did not entrust Himself to them because He knew what was truly in the heart of man. So nakikita ni Jesus kung ano ba talaga yung nilalaman ng puso ng mga tao noong mga panahon na iyon, particularly sa mga Hudyo at sa mga Pariseo. And then, sa book na ito, sa John chapter 3, inintroduce sa atin ni John na ang nagsulat nito, si Nicodemus na isang Pariseo at bilang isang ruler ng mga Hudyo. So hindi ito aksidente na nilagay lang siya or nagkaroon ng bagong character or na-introduce or nagkaroon ng exposure si Nicodemus. Pero dahil si Nicodemus mismo yung isang prime example ng kind of person na tinutukoy ni Jesus na he knew. So isa si Nicodemus doon sa mga tao na pinaputukuyin niya doon sa John chapter 2 na He did not entrust Himself to them because He knew what was truly in the heart of man. Ang purpose ng Gospel of John para mas maintindihan natin is may kita sa chapter 20 verse 31. Sabi doon, "But these are written so that you may believe that Jesus is the Christ, the Son of God, and that by believing you may have life in His name." So as we have come to the last part or main chapter ng theme natin for this month, a life transformed. So the central idea here is transformation within. So yung pagbabago, yung transformation inside. And pinagkaiba ng John sa mga ibang gospel, no, sa Matthew, Mark, Luke, or in commonly tinatawag na synoptic gospel. So ibig sabihin, they have seen together or they experienced together or naging witness sila sabay-sabay nung nakita nila yung ministry ni Jesus dito sa mundo. So sa Matthew, may kita natin doon na emphasize na si Jesus is our King or Messiah. Sa Mark, na-emphasize naman that Jesus is Jesus as the servant. And sa Luke naman, na-emphasize na si Jesus as a Savior and a prophet. And sa Book of John naman, para mas maintindihan natin yung konteksto ng mga sinasabi dito, na-emphasize dito na si Jesus bilang anak ng Diyos. So hindi lang siya basta anak ng Diyos, kundi divine Son that gives eternal life sa ating mga believer. A life transformed comes through the Holy Spirit and faith in Christ. So if you have your Bibles with you po, maaaring makibukas kayo at makibasa kayo sa akin sa John chapter 3 verses 1 to 21. May I invite everyone to please stand para po sa pagbasa ng salita ng Panginoon sa umagang ito. John chapter 3 verses 1 to 21. This is the word of the Lord. Sabi dito, "Now there was a Pharisee, a man named Nicodemus, who was a member of the Jewish ruling council. He came to Jesus at night and said, 'Rabbi, we know that you are a teacher who has come from God, for no one could perform the signs you are doing if God were not with him.'" Verse 3. Jesus replied, "Very truly I tell you, no one can see the kingdom of God unless they are born again." "How can someone be born when they are old?" Nicodemus asked. "Surely they cannot enter a second time into their mother's womb to be born." Jesus answered, "Very truly I tell you, no one can enter the kingdom of God unless they are born of water and the Spirit. Flesh gives birth to flesh, but the Spirit gives birth to spirit." Verse 7, "You should not be surprised at my saying, 'You must be born again.' The wind blows wherever it pleases. You hear its sound, but you cannot tell where it comes from or where it is going. So it is with everyone born of the Spirit." "How can this be?" Nicodemus asked. "You are Israel's teacher," said Jesus, "and do you not understand these things? Very truly I tell you, we speak of what we know, and we testify to what we have seen,
But still you people do not accept our testimony. I have spoken to you of earthly things and you do not believe. How then will you believe if I speak of heavenly things? No one has ever gone into heaven except the one who came from heaven, the Son of Man. Just as Moses lifted up the snake in the wilderness, so the Son of Man must be lifted up, that everyone who believes may have eternal life in him. Verse 16. For God so loved the world that he gave his one and only Son, that whoever believes in him shall not perish, but have eternal life. For God did not send his Son into the world to condemn the world, but to save the world through him. Whoever believes in him is not condemned, but whoever does not believe stands condemned already, because they have not believed in the name of God's one and only Son. Verse 19. This is the verdict. Light has come into the world, but people love darkness instead of light, because their deeds were evil. Everyone who does evil hates the light, and will not come into the light for fear that their deeds will be exposed. Last verse. But whoever lives by the truth comes into the light, so that it may be seen plainly that what they have done has been done in the sight of God. Let us all pray. Panginoon, salamat po sa inyong mensahe na nais niyo pong ipabatid sa amin sa umagang ito. Nawa, Panginoon, kayo po ang may taas, Panginoon, sa umagang ito at ikaw po ang mangusap sa bawat isa sa amin, gayon din po sa akin, Panginoon. Salamat po sa pagkakataon na ito na maibahagi ang iyong salita sa araw na ito. And may the words of my mouth speak, Panginoon, na magkaroon ng buhay, Panginoon, at hindi po ang aking sarili, Lord. And the meditation of my heart, Lord, will be pleasing to you. O Lord, my rock and my redeemer. In His name we pray. Amen. Maaari na po tayo makaupo. Ayan. Next po. So, I want to share a true story. So, kung kilala nyo si John Newton, so isa siyang famous composer and writer ng mga popular hymns na kinakanta natin today. So minsan sa buhay niya, isa rin siyang na-involve sa mga slave trade during the 1700s. He lived a sinful life and rebellious life. So marami siyang mga ginagawa na hindi kaaya-aya or namumuhay siya na sobrang rebelde, malayo sa Panginoon, immoral, violent, and far from God. Although meron siyang mga religious knowledge or background, nung lumalaki siya, katulad ni Nicodemus, meron din siyang religious background, maalam din siya sa Bible, marami siyang nalalaman, pero wala siyang personal na relasyon sa Panginoon. He did not truly know God personally. At isang gabi, habang bumabiyahe siya sa isang barko, so habang merong violent storm na nangyayari sa karagatan, takot na takot si John Newton dahil sa kalagitnaan ay bumabagyo, lumalakas yung alon, merong ulan. So he cried out to God for help and mercy. Parang katulad ni Peter, natatakot dahil nasa kalagitnaan ng dagat. So over time, God completely changed his life. So from being a slave trader, naging preacher siya. So from spiritual darkness to light, and from rebellion to faith in Christ. Eventually, nung mga later years after ng encounter niya na yun, or ng experience niya na yun, he became a pastor and wrote the famous hymn, Amazing Grace, yung kinanta natin kanina. So this testimony of life, we reflect also, no? O maaring nakaka-relate tayo dito kung sino ba tayo, ano ba tayo in the past. We may experience this, or maaring ngayon sa kasalukuyan, baka hindi pa or shaken pa tayo sa ating faith. Hindi pa talaga natin totoo or totoong kilala ang Panginoong Hesus. Maaring tayo yung tao na yun na maraming narating, mataas ang katungkulan, pero maraming nalalaman, no? Pero talaga bang meron tayong personal encounter with the Lord? Our status and who we are currently will not save us. So sabi din niya dito sa famous quote niya, I am not the man I ought to be. I am not the man I wish to be. And I am not the man I hope to be. But by the grace of God, I am not the man I used to be. So, for our takeaway,
Sabi dito, Christ is more concerned with our inward transformation than our outside presentation. Baliwala lahat kung ano yung meron tayo sa panglabas natin. So kung paano tayo malamit, kung paano tayo nakikita ng tao. Ang nagmamatter sa Panginoon is yung kalooban natin, yung transformation na meron tayo. So to reflect sa ating pag-uusapan this morning, how can my life be transformed by God's love? So una, to have a life transformed by God's love is we must acknowledge the need of transformation. So sabi doon sa sorry. Sa chapter 3 verses 1 to 15, sabi dito, basahin ko sa ang Biblia version. May isang Jewish leader na Pharisee, si Nicodemus. Isang gabi pumunta siya kay Jesus at sinabi, Rabbi, alam na namin na isa kayong teacher na pinadala ng Diyos. Walang makakagawa ng mga himalang ginagawa niyo unless sa Kanya ang Diyos. Sumagot si Jesus, tandaan mo, unless ipanganak muli ang isang tao, di niya makikita ang paghahari ng Diyos. Pero paano po ipapanganak uli ang isang tao kung matanda na siya? Tanong ni Nicodemus. Imposible bumalik siya sa tiyan ng nanay niya para ipanganak siya muli. Sumagot si Jesus, tandaan mo hindi makakapasok sa kaharian ng Diyos ang isang tao kung hindi siya ipapanganak sa tubig at sa espiritu. Pinapanganak ng magulang ang isang tao physically, pinapanganak naman siya ng espiritu spiritually. Huwag kang magtaka sa sinabi kong kailangang ipanganak kayong muli. Nararamdaman ang hangin at umiihip ito kung saan ito gusto. Maririnig mo yon, pero hindi mo alam kung saan yung galing at kung saan may kita at papunta. Ganon din ang mga pinanganak sa espiritu. Tanong ni Nicodemus, paano mangyayari yon? Sumagot si Jesus, teacher ka ng Israel pero di mo to alam. Tandaan mo, sinasabi namin kung anong nakita namin at kung anong alam namin. Pero wala sa inyong gustong tumanggap ng mensahe namin. Kung ayaw nyo maniwala sa sinasabi ko tungkol sa mundong ito, paano kayo maniniwala pag sinabi ko sa inyo ang mga bagay tungkol sa langit? Wala pang nakapunta sa langit except sa Son of Man na bumaba galing sa langit. Kung paano tinaas ni Moses sa desert yung ahas na gawa sa bronze, ganoon din dapat itaas ang Son of Man para magkaroon na buhay na walang hanggan ang bawat maniniwala sa Kanya. So sa passage na ito makikita natin, or yung summary, no, yung pagkakaroon ng intention ni Nicodemus na puntahan si Jesus. Mapansin natin dito pumunta siya nung gabi. And maraming significance, no, yung pagpunta niya ng gabi doon kay Jesus para kausapin siya. Una, nagkaroon siya ng intention in knowing the truth. So nagtanong siya, kahit na marami siyang nalalaman sa scripture, kahit na isa siyang religious leader, lumapit siya personally kay Jesus para malaman yung mga bagay na iyon. So nagtanong siya dito, di ba? Rabbi, alam namin na isa kayong teacher na pinadala ng Diyos. Walang makakagawa ng mga himalang ginagawa niyo unless nasa Kanya ang Diyos. So katulad nung nabanggit ko kanina sa John chapter 2, yung last verses doon, na alam ni Jesus yung mga nilalaman ng puso ng mga tao noon. So sa konteksto dati, or sa mga panahon na ito, yung mga Hudyo, lalo na yung mga religious leader, naniniwala sila na parte sila ng kingdom of God kapag sila ay descendant ni Abraham. Naniniwala sila na parte sila ng kingdom of God kapag sinusunod nila yung law. Naniniwala sila na parte din sila dahil galing sila sa Israel. So ayun yung mga paniniwala nila. So kinorek ni Jesus yung mga tanong niya. So bakit parang hindi direct yung sagot ni Jesus, no? Na pinakita niya doon na sabi dito, tandaan mo, unless ipanganak muli ang isang tao, di niya makikita ang paghahari ng Diyos. Nakita natin dito na tinik ni Nicodemus literally yung sinabi or yung sagot ni Jesus. Paano po ipapanganak muli ang isang tao kung matanda na siya? Imposibleng bumalik siya sa tiyan ng nanay niya para ipanganak siyang muli.
inulit ni Jesus, makikita natin dito, tandaan mo, hindi makakapasok sa kaharian ng Diyos ang isang tao kung hindi siya ipapanganak sa tubig at sa Espiritu. Pangalawa, kung bakit pumunta si Nicodemus nung gabi, siya ay spiritually lacking or searching. Ibig sabihin, marami lang siya nalalaman, puro head lang, pero wala siyang puso or wala pa siyang intimate na relasyon or relationship sa Panginoon. May kita natin doon yung desire to know Jesus personally, and doon sa mga sumunod na verse or chapter ng John is nagpatuloy or naging courageous si Nicodemus. So masasabi natin na meron siyang intention personally na makilala ang Panginoon. Gusto niya mabago yung, hindi lang yung kaalaman niya, kundi yung puso niya din. May kita rin natin dito na he came at night. Might be a fear of criticism. Maaring yung pagpunta niya ng gabi is bilang takot or pangamba na baka tuligsain siya ng mga kapwa niya Pariseo, yung mga kapwa niya leaders. And may kita natin na mas nangibabaw yung desire or intimate conversation niya sa Panginoon, sa Panginoong Jesus. And it can be a symbolic spiritual darkness. In our application, sabi dito, inform instead of getting transformed is meaningless. Inform instead of getting transformed is meaningless. Katulad ng isang perfect student, sabihin natin perfect student, but has a empty heart. So yung isang estudyante na laging may honor, student is always top of the class, maraming nag-a-admire sa kagalingan niya, sa intelligence niya, sa discipline niya, sa pag-aaral niya, yung mga achievements niya sa buhay. He looks successful on the outside, pero deep within, meron siya mga tanong kapag oras ng gabi, nafe-feel niya yung mga bagay or he feels something missing. Why do I still feel empty? Why am I not satisfied even if I'm successful? Maaring sa buhay natin, ganun din tayo. Maaring mga leader din tayo kagaya ni Nicodemus. Part tayo ng church, mga pastor, mga leaders, mga elders, board of trustees. Baka marami tayong nalalaman, pero wala tayo talagang tunay na relasyon sa Panginoon. Talaga bang kilala natin siya? Kung tatanungin ko kayo sa umaga na to, sino ba si Jesus para sa iyo, sino ba talaga si Jesus? Meron ka ba talagang relasyon sa Kanya? Kaya mo bang mag-pray sa harap ng hapagkainan nyo kahit na andyan yung mga magulang mo na hindi nag-church? Kaya mo bang gawin yung mga ginagawa mo sa church na gagawin mo rin siya sa bahay? Or dito mo lang ginagawa yung pag-pray? Dito mo lang ginagawa yung pagbabasa ng Bible? Or baka takot ka rin kagaya nung maaring dahilan ng pagpunta ni Nicodemus ng gabi? Pupunta ako gabi kasi wala na si Pastor Arnold dito. Kasi asaway niya lang ako Punta ako dito, tanungin ko kunyari si Kuya Michael. Kuya Michael, may nagawa akong ganito, ganyan. Diba? So, maaaring ganito tayo, no? Takot tayo. Baka i-judge tayo ng mga parents natin. I-judge tayo ng ibang tao sa kung ano ba yung ginagawa natin sa simbahan. Baka dahil kailangan talaga ng totoong transformation. Baka kasi lagi lang tayo nandito sa harap Lagi lang tayo na-assign dito sa harap. Salita, sumayaw, kumanta, mag-announcement, mag-lead ng communion, mag-lead ng devotion. Pero after nun, wala naman talagang pagbabago Baka ganun tayo. Maaring ganun. Sana naman hindi tayo ganun. Dahil alam ko na iniwala tayo na as a church or as a body of Christ, lalo na matatagal na tayo magkakasama dito, di ba? Lalo na sa mga elder natin dito. So dapat nakikita yung transformation within. Hindi lang sa kung ano tayo outside. Kasi madaling magkawang gawa Madaling maglabas ng tulong or mag-abot ng tulong sa iba. Kasi nakikita Kaya mag-abot ako ng donation ko kasi dito si Pastora.
mag-abot ako ng donation ko kasi may mga tao, may mga elder dito nakikita ako. Sige, mag-abot ako. Walang transformation, nakikita lang kasi outside eh. Diba? Hindi na-impress si Jesus sa kung ano ba yung ginagawa natin outside. And may kita rin natin doon si Nicodemus, pumunta siya doon as a religious leader. Pumunta din siya doon bilang maraming nalalaban sa Biblia. Pero lahat ng yun baliwala sa Panginoon dahil status, yung kaalaman, yung kagalingan mo, yung pagiging matulungin mo hindi magiging dahilan para maligtas ka. Unless you are born again. Ayun yung sabi ni Jesus dito. For our reflective question o doon sa pag-usapan natin or sa ating point number 1, do I truly and sincerely desire to know Christ? Totoo ba na or meron ba akong sincerity or desire na makilala pa talaga si Jesus? Or baka nakagis na ko na lang dahil part ako, dahil leader ako kasi kailangan ko to gawin. Kailangan ko to gawin bilang elder, kailangan ko to gawin bilang leader, bilang pastor. Yes, walang perpekto sa atin. Lahat nag-fall, di ba? Lahat nagkakasala. Pero importante dito is pinapakita sa atin yung desire, yung kahit na walang nakakita sa atin, meron tayong relasyon sa Panginoon. Hindi kailangan makita tayo palagi araw-araw sa live devotion para lang masabing nag-aral tayo. 'Di ba? Kahit nga sa pag-prepare ng devotion, 'di ba? Hindi pa natin magawa na maayos. Nakatayo pa yung buhok. May mga muta pa sa mata. 'Di ba? May mga simpleng bagay pero hindi natin napapansin. Akala natin kasi parang normal na lang. Akala natin, okay na to kasi at least nagilamos na ako. Okay na. Presentable na yung mukha ko sa camera. Pero hindi eh. Yung mga malilit lang na bagay na yun, nagmamatter yun sa Panginoon eh. Yung effort natin. Ibig sabihin, meron tayong transformation. So, ibig sabihin, inahanda natin palagi sarili natin. Kung maging presentable sa harap ng mga tao. Ganon din sa Panginoon. Hinahanda natin yung sarili natin maging presentable para sa Panginoon. So, you must have a heart na magkaroon tayo ng desire truly to know Christ. And pangalawa, para magkaroon tayo ng transformed life by God's love is we must accept the love that gives life. We must accept the love that gives life. Sabi dito sa John chapter 3 verse 16. Sumari nyo bang i-recite yung John chapter 3 verse 16? 1, 2, 3. Okay, kabisado no? Pero dagdagan natin ng konting puso. So kagaya nung sinasabi ni Jesus. So kailangan may puso, hindi lang knowledge, di ba? So sabihin natin or i-recite natin with conviction. Okay ba yun? Sabihin natin ulit. 1, 2, 3. Okay. So for God so loved the world. So sa verse na to, dinemonstrate ng Panginoon o ng Diyos yung kanyang great love para sa kanyang mga tao by giving His one and only Son, so that everyone who believes in Him should not perish but have eternal life. Acknowledgement in need for transformation also accepts the love of the Father that gives new life and salvation, who is the source of it. Hindi tayo magkakaroon ng totoong pagbabago, transformation within kung hindi natin tatanggapin yung love ng Panginoon. 'Di ba sa pag-share pa lang ng gospel natin, i-share natin sa iba yung gift of God. Sino ba yung gift of God? Sino ba 'yon? Si Jesus Christ, 'di ba? So in-offer niya yung regalo na 'yon. So hindi ibig sabihin pala na kapag merong regalo is automatically tinatanggap. Lalo na kung di naman talaga material things yung bibigay natin sa tao. So, ito yung importanteng bagay na malaman natin. To have a transformed life, we must accept
the love that gives life. Yung pagmamahal ng Panginoon sa atin, nangyari na siya noon pa lang bago pa tayo mag-exist sa mundong ito. Hindi dahil minahal tayo ng Panginoon dahil inaantay niya tayo na mahalin natin siya. Hindi ganun. Minahal niya na tayo nung una pa lang, nung wala pa tayo sa mundong ito. Nung kinikreate niya pa lang tayo, di ba? Doon pa lang may kita na yung pagmamahal ng Panginoon. Dahil sa pagtatanong ni Nicodemus, di ba? Ano ba ibig sabihin nito, Rabbi? Ano ba ibig sabihin ng mga sinasabi mo dito? Yung love can change someone's life. And even isang atheist, no, o yung talagang tumutulig sa or anti-Christ or anti-God. So meron din akong i-share sa inyo na isang author na si C.S. Lewis. So isa siyang atheist dati and he rejected the idea of God. So siyempre kapag atheist, nire-reject yung idea of God, talagang wala namang Diyos para sa kanila. Iniwala din sila na yung Christianity is just a mythology. So parang ano lang, mga Diyos-Diyosan lang talaga. So focus on academics and literature rather than faith. So ayun yung mga paniniwala ng mga atheists. Pero nung turning point ni Lewis, no, may kita natin na through deep conversation sa pamamagitan ng kaibigan niya and personal reflection, nagsimula siya na magkaroon ng realization into something na hindi niya kailanman may iwasan or may ignore. Una yung existence of moral truth. Pangalawa yung reality of longing for something beyond this world. So sa sobrang curiosity niya, dun dumalabas na meron pa talagang Diyos. Meron pa talagang creator behind these creations. And the possibility that Christianity might actually be true. So he came to a decision personally and accepted the truth of God's love and personally. Maaring tayo bilang mga lingkod ng Panginoon, hindi lang tayo basta rin tatanggap ng pagmamahal ng Panginoon. Maaring merong ginagamit din yung Panginoon sa atin or maaring tayo mismo yung maging daluyan din ng pagmamahal ng Panginoon para sa iba. How can we share our love sa ibang tao? Kung naramdaman natin at natanggap na talaga natin yung pagmamahal ng Panginoon, dapat binabahagi natin to sa iba. So dahil ayun yung gusto ng Panginoon, lahat tayo makasama niya sa heaven. Pero hindi lahat, in reality, hindi lahat, di ba, tatanggap. Pero dahil tayo ay part at anak ng Diyos, meron tayong responsibility na mahalin din yung taong mga nasa paligid natin. Paano natin hindi mamahalin yung tao, di ba? In the first place, tayo na mismo yung naka-experience ng pagmamahal ng Panginoon. Para saan po ba na ipadala ng Panginoong Diyos yung anak niya? Kung paulit-ulit lang din tayong magsasakitan, mamumuhay sa kasalanan. Actually, mahirap, di ba? Maring di maintindihan ng iba bakit kailangan pa mamatay ni Kristo. Di ba? Kasi ibig sabihin, yung mga tao na yun, yung mga kina-question yung ganun, walang mga purpose sa buhay. So bilang mga lingkod ng Panginoon, dapat alam din natin yung purpose natin sa buhay. Doon pa lang sa love ng Panginoon, dapat binabahagi din natin sa iba. God's love is something to personally receive through faith in Jesus Christ. Have I truly received the love that God has already given me? Talaga bang tinanggap ko na yung Panginoon sa puso ko? Hindi lang dito. Alam ko siya yung creator kasi hindi naman kaya ng tao eh. Baka ganun lang yung knowledge natin or yung wisdom natin. Pero iba kasi yung conviction sa puso natin eh, na merong nagmamahal sa atin. Na hindi lang siya head, kundi merong kasamang heart. Madaling maniwala eh, na si Steve Jobs yung gumawa ng iPhone, di ba? Na yung mga gantong kilalang gumawa ng mga bagay, sila yung gumawa nito. Ganon din sa Panginoon, madaling sabihin na siya yung gumawa sa atin kasi di naman talaga tayo kayang gawin eh.
Or baka sabihin lang natin, oh, galing ako sa nanay ko eh. Kaninong anak ka? Anak ako ni ano eh, ganito, ganyan. Diba? So, talagang you must accept and receive the love that God has already given us. Pangatlo, to have a life transformed by God's love, we must abide in Christ. So sabi sa verses 17 to 21, kasi hindi pinadala ng Diyos ang anak niya para hatulan ang mundo, kundi para iligtas ito. Hindi hatulan yung mga nananalig sa anak, pero hinatulan na yung mga hindi nananalig. Kasi hindi sila nananalig sa kaisa-isang Son of God. Ganito ang hatol, dumating sa mundo ang ilaw, pero mas mahal na mga tao ang dilim kaysa sa liwanag. Kasi masama ang mga ginagawa nila. Yung mga gumagawa na masama, galit sila sa ilaw at hindi sila lumalapit dito. Kasi ayaw nilang ipakita ang mga masasamang gawa nila. Pero yung mga gumagawa ng tama, lumalapit sa ilaw para makita sa liwanag ng ginagawa nila ang kalooban ng Diyos. So we must abide in Christ. Lumakad tayo sa liwanag na sinasabi ng Panginoon sa atin. So imagine in a room with curtains closed. Yung kwarto mo saradong-sarado, balot na balot ng kortina, sarado lahat ng mga bintana, yung pinto, ikaw lang mag-isa. And you stay there. Ikaw lang talaga mag-isa. Kumbaga, ito yung comfort zone mo, comfort zone natin. Sarap naman talaga no? Kapag sa comfort zone, parang ayaw mo na talaga umalis. Ibig sabihin, walang paglago. It might be our comfort zone kasi tayo lang mag-isa, walang mag-uusga sa atin, walang magsasabi sa atin, walang magdidikta sa atin. Pero habang tayo ay nananatili sa kwarto na yon, na punong-puno at balot na balot ng mga kortina, sarado, lahat, sabihin natin, okay lang tayo pero walang sunlight, wala ni anumang ilaw. But when we finally open the curtains, doon na papasok yung ilaw. Isilip na yung ilaw. And the room is revealed. Nakita na yung totoong laman, yung totoong kalat, yung dumi, mess. Everything becomes visible nung binuksan na yung kortina sa isang kwarto. Maring ganun din tayo. Or nananatili tayo dun sa kadiliman. Ano ba yung mga kadiliman na yung mga kasalanan natin? Nanatili tayo sa mga bagay na or sa mga buhay natin na ginagawa natin even before. Maaring leader na rin tayo. Maaring pastor na rin tayo. Maaring mga elder na rin tayo. Part tayo ng ministry pero namumuhay pa rin tayo sa mga ganun bagay. Ano pa yung mga bagay na nagiging dahilan bakit di tayo makaalis sa ganun? Tingin nyo bakit di tayo makaalis sa mga sinful habits natin? Sa tingin nyo, bakit kaya di tayo makaalis sa mga sinful habits natin? Kasi ayaw natin lumabas. Ayaw natin buksan yung mga nakasarado. Ano ba yung mga nakasarado? Ito, lagi nakasarado eh. Ayaw natin buksan eh. Buti pa yung ipis nyo sa bahay, binabasa to. Pero ikaw, di mo binabasa. Bagong-bago yung Bible mo, binilang ka na, lahat na ng translation, may commentary pa. Lahat na. Meron na nga sa cellphone eh. Pero hindi natin mabuksan. Diba? Kahit sa cellphone eh, merong danger dun, diba? Pag binuksan natin yung Bible app natin sa cellphone, after nun, Instagram. Diba? Puro kalokohan. Puro memes. Para makalis tayo sa dilim na yon, kailangan, buksan din natin yung mga nakasara. Lumabas din tayo. Magkaroon tayo ng, makipag-usap din tayo sa iba. Makipag-fellowship din naman tayo.
Hindi pwedeng ikaw lang. Hindi pwedeng ako lang. Hindi pwedeng si pastor lang. Kasi hindi lalago. Walang paglago kapag di natin binubuksan yung Bible. Ganon din yung gustong sabihin ni Jesus sa atin. Baliwala lahat. Status, kayamanan, kaalaman natin. Kung namumuhay tayo sa kadiliman. Or pwedeng nagbabasa naman. Pwedeng ganun, no? Pwedeng nagbabasa naman, pero may part pa rin na palihim o nagtatago ng kasalanan. Anak na tayo ng Diyos eh. Sinabi na nga dun, di ba, ilang beses sinabi ni Jesus, you must be born again. In spirit, di ba? And in truth. So, ibig sabihin, paulit-ulit na sinasabi sa atin ng Panginoon na hindi lang tayo mabubuhay muli physically, kailangan mabuhay din tayo spiritually. And yung nabanggit doon na sa verse 7, huwag kang magtaka sa sinabi kong sa verse 8, sorry. Nararamdaman ang hangin at umiihip ito kung saan ito gusto. Maaring maririnig mo yon pero hindi mo alam kung saan yun galing at kung saan pupunta. Ganon din ang mga pinanganak sa Espiritu. Kinumpara ni Jesus yung Holy Spirit sa hangin. Sabihin, di natin control yung daloy, kung saan ba siya tatama, saan siya magpapatuloy. Di natin control yung lakas. Pero mararamdaman natin yung presensya ng hangin. Ganon din yung Holy Spirit. Di natin alam kung saan tayo dadalhin na to. Pero alam natin, ramdam natin yung presensya niya. Maramdaman natin yun kung ginagawa pa lang natin na una is nagbabasa tayo. Ino-open natin to. Hindi naman bubukas yung electric fan kung hindi mo pipindutin. Hindi naman lalabas yung hangin kung hindi mo bubuksan. Hindi magkakaroon ng liwanag kung mananatili ka lang sa isang lugar na hindi naman talaga nilagay, hindi ka naman talaga doon nilagay na Panginoon. A life transformed by God's love. Lagi nating tatandaan. Mahal tayo na Panginoon. Pero hindi lang siya natapos na doon na mahal tayo na Panginoon. Mahal naman ako ng Panginoon eh. Napatawad na ako sa mga kasalanan ko. So parang okay na. Gagawin ko na lang ulit yung mga sinful habits ko or magkakaroon ako ng mga, di ba? Well, tao tayo. Meron tayong sinful nature. Baka lang after nito, di ba? Paglabas natin. Meron ng temptation eh. Meron ng mga kasalanan. Mahirap, no? Pero ito yung sinasabi sa atin ng Panginoon eh. Ito rin yung purpose kung bakit kailangan natin magbasa palagi. Kailangan magbasa, kailangan ma-remind ng salita ng Panginoon. Para hindi tayo hatakin nung kadiliman. And ito pa, bilang isang tao or kaibigan, di ba? Taong may mga kaibigan. Paano ba tayo nagiging magandang impluwensya sa mga kaibigan natin? Lalo na sa mga unbeliever. Sa mga kaklase natin or workmates natin na hindi pa believer of Christ. Na dadala ba natin sila sa liwanag na kung saan tayo ngayon? Or baka tayong natatangay nila? Bakit tayo natatangay? Bakit kaya? Kasi mahina tayo spiritually. Puro lang kabisado natin yung Bible eh. Pero mahina tayo spiritually. Yung puso natin mahina. Konting problema lang. Lugmok na. Konting ganto lang. Wala na. Hatak na. Tumba na. So kagaya nung kahapon, merong BBS sa Bacoor. Merong ginamit na illustration si Pastor Yan, yung bato. So pinapitik niya sa mga bata. Merong bato, malaking bato, tapos mga maliliit na bote. So pinapitik niya muna sa mga bata yung malaki. Siyempre, ibig sabihin, hindi niya nausog kasi malaki, mabigat. So nung pinitik naman nung mga bata, yung mga bote na malakas, tumilapon. Lumipad. So, ganun din tayo, no, yung faith natin. Parang tulad nung illustration na yon. Kapag ba pinitik tayo ng mga tao na, uy, sama ka naman sa amin. Uy, ganito naman tayo. Minsan lang naman eh. Matatangay ka rin ba?
kapag pinitik ka nila? Or ikaw yung bato na mananatili, na matigas? Paano ka ba maging isang lingkod na Panginoon? Or simply bilang isang kaibigan sa mga tao? Ikaw ba yung naglilid sa kanila? Ikaw ba yung, or ikaw yung mahatak sa kanila? Diba? And ako, meron din akong mga kaibigan, lalo na yung sa mga unbeliever. And sobrang grateful din ako sa kanila kasi kahit na hindi sila believer, nirerespeto nila yung boundaries namin. Alam niya na ganito ako, nasa church ako. Hindi nila ako ini-influence ng mga makamundong bagay. So, ganun din tayo, no? Dapat tayo yung nangunguna. Tayo yung nagbibigay ng ilaw sa mga taong hindi pa naabutan ng liwanag. For our application, sabi nito, abiding in Christ means we are not rejecting the light. We allow truth to be exposed to allow us to be transformed. Am I truly abiding in Christ? Or am I still living in darkness? Church, yung iba sa atin, sobrang tagal na nandito. Sana naman tayo din yung mga maging magandang halimbawa sa mga younger generations. Diba? Dali kasing, diba? Dali ipakita lahat nung meron tayo outside. Pero mahirap ipakita yung kalooban natin. For our conclusion, from the personal encounter of Nicodemus with Christ, we clearly see that a life is truly transformed by God's love through acknowledgement of our need for transformation. Para magkaroon tayo ng transformation, dapat ina-acknowledge natin na kailangan natin ng pagbabago. Na hindi natin kaya mabuhay or magkaroon ng buhay na walang hanggan dahil hindi natin kayang iligtas yung mga sarili natin. Kaya nga merong in-offer, ibig sabihin, we are not capable of saving ourselves. Pangalawa, through acknowledgement of our need for transformation. Pangalawa, truly accepting the love that gives you life. And truly abiding in Him by walking in the light, a life that is nowhere to be found in darkness, but now lives in truth. Namumuhay ba tayo ngayon sa mga bagay na sinasabi sa atin ng Panginoon? Bilang lingkod ng mga Panginoon. Tayo inaasahan dahil tayo nandito eh. Yun pa lang na matagal na tayo dito. So, ibig sabihin, di ba? Lumalago na dapat. Yung puno kapag matagal na, ibig sabihin, meron siyang pinanggalingan. Galing siya sa buto na nagkaroon ng ugat, nagkaroon ng sanga, nagkaroon ng bunga. Ganun din dapat tayo, mga lingkod ng Panginoon. Hindi rin tayo lalago kung palipat-lipat tayo ng paso. Walang lumalago kapag palipat-lipat ng paso. Dapat nasa isang soil lang tayo. Ano bang soil tayo? Sa mais ba tayong lupa? A life transformed by God's love is a continuous journey from recognition of need to receiving God's love and remaining in His light. Para sa ating reflection, do I truly know God or do I only know about Him? Kabisado ko lang ba yung doctrine of Christology? O yung Bible? Or talagang kilala ko siya personally? Pangalawa, how often do I personally spend time talking with God? And pangatlo, am I walking in the light or am I still living in darkness? Kapatid,
mga kapatid, church, CCM. Ang isang mataas na puno, di ba, kitang-kita yan? So, ibig sabihin, yung mga younger soils o yung mga younger na puno, sabihin, nakatingala sila dun sa mataas. So, ganun din tayo bilang mga leader. Tayo yung tinitingala ng mga tao. Tayo yung tinitignan ng mga younger generation. Talaga bang may paglago? Or baka nakatayo lang yung sanga pero walang mga dahon, walang mga bunga. So sana tayo ganun maging kagaya ng puno na punong-puno at sagana sa bunga. Amen ba? Sige, may invite everyone to please stand para sa ating pangwakas na panalangin for this morning. Let's pray. Panginoon, salamat po sa inyong mensahe sa umaga nito na tunay na nangusap ko po sa amin. Panginoon, alam po namin na maaaring kami ay marami pang kakulangan sa aming mga buhay. Lalong-lalo na Panginoon, hindi po namin kayang iligtas ang aming mga sarili. Siguro Panginoon, kung wala po ang inyong pagmamahal sa bawat isa sa amin, siguro baka hindi po kami nakita-kita ngayon. Siguro baka hindi po kami nagkakatipon-tipon ngayon para marinig yung mensahe nyo. Pero dahil po sa pagmamahal ninyo sa amin, sa bawat isa sa amin, hindi nyo po hinayaan na mapahamak kami. Kundi binigay nyo po kami ng grasya, binigay nyo po kami ng pagkakataon, pribilehiyo na mapaglingkuran ka namin, Panginoon. Lord, maaaring namumuhay pa rin kami sa mga kasalanan namin. Kapag wala nang nakakitang iba. Alam po namin, Lord, na alam ninyo kung ano yung mga ginagawa namin kapag kami na lang. Nawa, Panginoon, yung pagmamahal na yon na binuhos nyo sa amin sa pamamagitan ng inyong anak na si Jesucristo, na siyang pumarito, naglingkod, namatay at muling nabuhay para sa aming mga kasalanan, ay ma-remind kami na ang buhay namin ay merong kahalagahan, merong purpose, mahalaga sa inyo, Panginoon. Nawa sa pamumuhay din namin, Panginoon, makita din namin yung kahalagahan ng buhay na meron kami ngayon. Yung pagmamahal na tinatamasa namin sa inyo, Panginoon. Alam po namin, Lord, na sa lahat ng panahon na kami ay hinubog ninyo, kayo po ay kasama namin. Nawa, Panginoon, hanggang ngayon, patuloy nyo pa rin kaming hubogin. Patuloy nyo pa rin kaming baguhin sa mga ginagawa namin. Baguhin niyo po yung puso namin. Magkaroon kami ng tunay at totoong puso na naglilingkod sa inyo kahit na walang nakakitang iba, Panginoon. Tunay na namumuhay kami ng tapat kahit na walang nakakitang iba. Namumuhay kami na hindi lang basta namin binabasa na papakinggan ang mga mensahe mo, kundi ina-apply din namin sa mga buhay namin. Salamat, Panginoon, dahil ikaw ang tumulong sa amin para maunawaan namin yung mga salita mo. Nawa, Panginoon, makita namin sa bawat araw yung kahalagahan ng pagbubukas ng Biblia, ng iyong salita, ng pagkaroon ng communication, conversation sa inyo. Na kagaya ni Nicodemus, na nagkaroon siya ng tunay na encounter and realization na lahat pala ng mayroon kami, Panginoon, ay baliwala. Kung kilala ka lang namin sa aming mga isip. Baliwala lahat, Panginoon, kung wala kami relasyon sa inyo. At naiintindihan po namin yun, Panginoon.
Salamat, Panginoon, sa pagkakataon na to na ikaw po ang nagbigay ng mensahe, Panginoon, sa mga lingkod mo. Thank you for the life. Thank you for the love, Panginoon. Salamat, Panginoong Jesucristo, na siyang dumanak ng mga dugo. Naghirap para lang mabayaran yung mga kasalanan namin. Blessed day, O God, salamat po sa inyong mensahe. Nawa ay makapag-reflect kami sa mga bagay na sinabi ninyo sa amin at may apply namin sa pang-araw-araw na pamumuhay namin. O Diyos, dakilain ka sa lahat. Salamat, Panginoon. Lahat ng kapurihan ay deserve niyo, Panginoon. Maraming salamat po. Ito pong aming samot. Dalangin sa pangalan ni Jesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen and Amen. God bless us all. Sige po, maaari na po kayo mo po. Umaga. Hello. Test mic. Siguro natanong niyo na po sa tanang buhay niyo kung what is communion? Talagang araw ay halos linggo-linggo natin ginagawa. So, actually ang communion is the Lord's Last Supper. So, ginugunita natin yung kanyang sakripisyo sa krus na ginawa niya sa atin. So, makikita natin sa 1 Corinthians 11:24 to 26 at ang sinasabi, the Lord Jesus, on the night He was betrayed, took bread. And when He had given thanks, He broke it and said, this is my body, which is for you. Do this in remembrance of me. And in the same way, after supper, He took the cup, saying, this cup is the new covenant in my blood. Do this whenever you drink it in remembrance of me. For whenever we eat this bread and drink this cup, you proclaim the Lord's death until He comes. So, paano ba natin i-prepare ang ating heart before taking the communion? So, kailangan suriin muna natin ating puso kung paano natin tatanggapin si Kristo sa ating katawan, sa ating buhay. So, number 1, we have to reflect. Yung reflect parang self-examination, and we have to confess our sins. So, tatanggalin natin ng papabigat sa ating kalooban. Tanggalin natin yung fear, yung pride, yung arrogance, unforgiveness, lahat na nagpapabigat sa ating kalooban. And let's focus on the great sacrifice of God. So, number 2. Number 1 is reflect. Number 2 is repent. Pagre-repent tayo, not only acknowledging our sins, but also not doing it again. So, let's clear our heart and everything and focus only on God. And the third is to rejoice. We should rejoice because our sins are forgiven. So, we have eternal life and we are redeemed. So, Asher, please distribute the emblem first before I say my prayer. So, in summary, we have to, number 1 is to have to reflect. Number 2, we have to repent. And number 3 is you have to rejoice. So, hawak niyo na po ang the bread and the blood of Jesus Christ. Tayo na po yung mananalangin. Salamat. Let's pray. Maraming salamat, Lord, sa pagkakataong ito na kami ay magkasama-sama para pagsaluhan ang iyong banal na katawan at dugo ni Kristo. May we receive them with humility, gratitude, and a repentant heart, Lord God. Alam po namin na this represent yung mga sacrifice mo sa krus para sa amin, Lord God. Hinihiling po namin na maging karapat-dapat kami sa iyong harapan. Mag-ask po kami ng forgiveness, Lord God,
that sometimes we did not love you so wholeheartedly. Tanggalin niyo po ang aming mga nagpapabigat sa aming mga kalooban, Lord Jesus Christ. Ang mga fear, ang hatred, ang palitan niyo po ito ng love and joy sa aming mga puso, Lord God. We ask you that you strengthen our faith, Lord God, and be with us always. To you be the God, the glory and honor. Amen. Let's take the bread and drink from the cup. Good morning. Nasa pagbibigay na po tayo. In 2 Corinthians po yung ating pag-aaralan at malaman natin ang kahalagahan ng pagbibigay. Sa ating pong pagbibigay, na sinasabi nga sa 2 Corinthians 9:7, ay ganito ang sinasabi. Magbigay ang bawat isa ayon sa ipinasya ng kanyang puso, huwag mabigat sa loob o dahil kailangan. Sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng masaya. Sinong lagi nagbibigay dito? Alam ba niyo ang pagbibigay may 4 na P na sinasabi sa Bible? At sinasabi po, ang pagbibigay daw po ay pinaghahandaan. Kasi sinasabi po sa verse 5 ay ganito. Iniisip ko, kailangan ipamanghik sa mga kapatid na mangunang pumarihan sa inyo at ihanda agad ang inyong abuloy na ipinangako ng una upang ito'y mahihanda gaya ng abuloy, hindi gaya ng sapilitan. Ang pangalawa po ay meron pong prinsipyo, ang pagbibigay. In verse 6 to 7 ay ganito po ang sinasabi, the principle of giving. Dapat sinasabi ko ang naghahasik ng bahagya ay mag-aani naman ng bahagya at ang naghahasik ng sagana ay mag-aani naman ng sagana. Magbigay ang bawat isa ayon sa ipinasya ng kanyang puso, huwag mabigat sa loob o dahil kailangan sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng masaya. Yun nga po, ang pagbibigay daw po ay isang mahalagang bagay na dapat ibigay dahil natutuwa ang Diyos sa ating ginagawa. At ang isa po ay yung promises. Ang pagbibigay po ay may pangako sa bawat isang nagbibigay. Ito po ang sinasabi sa verse 8. At maaaring gawin ng Diyos ng lahat ng biyaya ay magsisagana sa inyo upang kayo magkaroon laging buo kaya sa lahat ng nagsisipagana sa bawat mabuting gawa. Gayang nasusulat, siya ay nagsabog, siya ay nagbigay sa mga dukha at ang kanyang katwiran ay nananatili magpakailanman. Ito pa po ang pinakamaganda rito. At ang nagbibigay ng bini sa naghahasik ng tinapay na pinakapagkain ay magbibigay at magpaparami ng inyong bini upang ihasik at maragdangan ang bunga ng inyong katwiran. At ito po ang pinakamabigat na P na huli, yung pong pagsubok. Ayaw dumukot sa bulsa, natatakot, maubusan. May pangako ang Diyos sa bawat isa sa atin. Kaya nga, kung ina-acknowledge natin yung ating binasa, ito po isang kautusan. Hindi ito po hinahayag ko ng sarili lang sa akin. Naayon po ito sa banal na kasulatan. At ang magbigay po ng magbigay ng walang pag-aalinlangan ay papatnubayan at bibigyan ng Diyos. Hindi ba nyo na alam ang isang pagbibigay ay isang paraan para mag-motivate ka ng isang kaibigan, ng isang pamilya, o ng isang kasama? Nagpag-motivate to, di ba? Kasi maikukwento mo dumating, sinagot ni Lord yung aking. Kahit hindi mo sinabi, there is a joy na nakita sa mukha mo o doon sa kwento mo. Kaya nga, bawat isa ay dapat magbigay na nangayon sa kanyang puso.
Maluwag sa kanyang puso ang dapat nating ilagay sa bawat isa sa atin. Dapat maluwag din ang bulsa natin para maluwag pagdukot. Di po ba? Kaya nga sa bawat isa sa atin ay pinaghahandaan to. Talaga ako nagpapasalamat doon sa nakikita kong sa bawat isa sa atin, the way they give sa ating Panginoon. Buong puso nating ihandog ang para sa Kanya dahil naman lahat ng nasa buhay natin ay nanggaling sa Kanya. So, dapat tayo magpasalamat sa ating Panginoon sa pamagitan ng isang panalangin. Tumayo po tayong lahat at tayo manalangin. Panginoon namin Diyos na makapangyarihan sa lahat, mula kami nagpapasalamat sa buhay at lakas na pinagkaloob mo sa amin sa araw-araw. Salamat po sa mga hanap buhay. Salamat po sa aming mga kinikita sa araw-araw. Salamat po sa aming mga trabaho. Salamat po sa aming mga kumpanya o kung mayroong mga Panginoon. Salamat po. At alam namin, Panginoon, na hindi mo kami pababayaan. Alam namin, Panginoon, na ito isang material na bagay na kailangan namin, hindi sa aming pansarili, kundi sa pagpapalago rin ng iyong banal na kaharian. Muli, Panginoon, bigyan mo kami ng kalakasan ng ang bawat siya sa amin, ang kalakasan ng bawat isang pamilya, kalakasan ng bawat isang narito, na makaya nila, Panginoon, ng mga niyatang trabaho o gawain. Muli kami, Panginoon, nagpapasalamat sa mga biyayang pinagkakaloob mo, maging ito'y material na bagay na pinasalamatan namin ito, Panginoon, at alam namin, Panginoon, lahat ng aming magsisikap at lahat ng aming tagumpay ay pinapatnubayan mo. Muli, Panginoon, patumbayan mo ang aming church na ito, Panginoon. Huwag mo kaming pababayaan. Kasama na po ang mga naglilingkod sa tahanang ito. Huwag mo kaming pababayaan. Ganun din po, Panginoon, ang mga kasapi, ang mga membro. Huwag mo kaming pababayaan. Nananalig kami, Panginoon, sa iyong kapangyarihan at ang pag-ibig mo, Panginoon, ay nadadama namin sa bawat siya, sa bawat takbo, sa bawat oras o bawat minuto ng aming buhay. Muli, Panginoon, maraming salamat sa buhay at lakas na pinagkakaloob mo sa bawat isa sa amin. Ang lahat ng anak ng Diyos ay magsabi ng Amen. So, hi church. So, are we blessed today? Yes, amen. So, ngayon, I thank you po pala kay Pastor Marvin sa kanyang message. So, right now, punta naman po tayo sa ating announcement. So, we want to acknowledge our first-time guest, Brother Julius Fatal po ba? Yan. Hello po! Good morning! Welcome po sa aming church. So, church, i-welcome po natin si Brother Julius. So, 1, 2, 3, go! Welcome po sa CCM. Woo! Welcome po. I hope na-bless po kayo sa message today and we want to see you po next Sunday. So, next is our birthday celebrant. So, for this upcoming week, right now po, May 31, we want to greet Sister Raquel Ancero po. Birthday niya po ngayon. So, tita, happy birthday. And then, this day din po. So, sa June 3 po, si Brother Alec. Si Mother. Happy birthday po, Mother ni Tita Mayet. Today din po, yung birthday niya. 28. So, yun po. And then, sa June 3, si Brother Alec de Guzman. And then, sa June 7, si Brother Orlan. So, happy birthday po sa inyong lahat. Then, next is our daily devotion. So, atong daily devotion po is every day from Monday to Saturday at 6 a.m. in the morning. It is led by our pastors, Men and Women Network, and the Youth Goals Corps. Okay, wait lang. May first time guest pa po pala tayo. In-invite po ni Pastora Tita. Hello po, welcome po. Brother Leonard and Sister Beth. Hello po, welcome po sa church. Welcome po.
So, yan. So, sa ating daily devotion, everyday streaming po ito at 6 in the morning. So, meron po tayong Facebook group po na you can reach out Tito Dan and Pastor Arnold para po makasama kayo sa group na yon. Yun, everyday po siya. Habang nagpe-prepare po kayo sa pagpasok nyo, sa school, sa work, or sa pagbe-breakfast nyo, pwede po kayo makinig. Next is our discipleship group or the D group. It is every Thursday at 7:30 p.m. Via Zoom po. It is led by our pastor, Pastor Arnold, Pastor Ian po. Pwede po tayo mag-join dito. Ito po yung Zoom details po ito. Sa usual pinag-uusapan dito is nagba-Bible study po. And then para makapunsa po natin ang isa't isa. So I pray na makapag-join po tayo dito. Next, doon naman po tayo sa mga events natin. So right now, magkakaroon po tayo ng Family Day to celebrate our 34th anniversary po ng church. So, yes! So, to celebrate our anniversary this year, the church will be holding a Family Day on June 12, 2026 at Action Second Mile Ministry in Silang, Cavite. It will be a whole day event from 8 a.m. to 5 p.m. The registration fee will be 100 pesos only. So right now, pwede po ba tumayo si Sister Oda and Brother Michael Murillo? Please reach out to them kung may mga questions po kayo regarding this event. Okay po, so holiday naman po yan. So we hope to see you po sa ating Family Day. Ayan po. Next is our youth service. So youth or mga young at heart, attend po tayo every second and fourth Sunday of the month. It will start at 1:30 p.m. And then, next youth worship natin is on June 14. So, invite nyo mga friends nyo, classmates nyo para mag-join sa ating youth worship. Okay, and then, next is our 40 days of spiritual alignment. So, nag-start na po tayo ng 40 days na ito. We are on our 5th day. So, ang reason po bakit tayo nagkakaroon nito is to highlight the essential role of prayer in bringing transformation to all areas of our lives. Okay, so we will be praying for our family, our church, and our nation, interceding for spiritual breakthrough and to strengthen the home and unify the faith community. So we are now on our 5th day, so samahan niyo po kami until the last day. Kung may mga questions din po kayo, you can reach out Pastor Arnold about this. And then last po, you can follow us on our social media pages, Facebook, Instagram, YouTube. Please like, follow, and share. And then we also have our website. Nakalagay po doon lahat ng mga previous worship celebrations, Sunday sermons, daily devotions, and then mga upcoming events para po lahat updated tayo. So, yun lang church right now. We want to call lahat po ng may birthday ngayong May. Tayo po tayong lahat. And we just want to pray po for you. Ito po tayo lahat. Sino po may birthday ng May? And then, Pastor Arnold will pray for you po. Si May ba birthday? Lapit po kayo rito, lahat na may birthday ng May, and the church family will pray for you. And before that, we want to thank you for all those who share with us in our moment of grief sa pagyawad ng aking nanay. Maraming salamat sa pagmamahal at sa panalangin, at yun nga po, siya ngayon ay masaya na, no? No more pain, no more suffering. Baka nagwo-worship na sila ni Pastor June doon, face to face, nakakainggit. Yun nga, nakakawala ng grief, no? Pag nakikita natin yung ganong senaryo. So yan, lahat ng may birthday ng May. Kuya Dar, si Ate Raquel, si Kuya Ping, si Ate Kay, si June. Sino pa? Yan, si Nanay Teresita.
So please join us sa ating 40 days prayer of alignment. On our second week, tayo ay ang ating focus ay spiritual intimacy. Sabi nga ni Kuya Marvin kanina, unless na tayo ay magkaroon ng intimacy sa Lord, ay talagang hindi natin maintindihan yung mga pang-spiritual na bagay. So, ayan, picture muna yung mga birthday. Okay. Sige. At extend yung inyong mga right hand sa kanila and pray with me. Na speak blessing sa buhay ng mga kapatid nating ito na talagang ang sabi nga ay a life transformed by God's love, no? Pinabago at patuloy na minamahal. Lord, muli ito, Panginoon, ang aming mga kapatid na muli, God, ay nagsiselebrate ng iyong faithfulness and goodness sa kanilang mga buhay dahil sa mahabang panahon, God, nakita nila ang pagkilos mo sa kanilang mga buhay. Kaya Lord, maraming salamat, Panginoon, sa buhay ni June, sa buhay ni Master, Panginoon, ni Ate Girlie, sa buhay ni Raquel, Panginoon, ni Nanay Teresita at ni Darwin Lloyd. Patuloy, Panginoon, na in-acknowledge kanila na ikaw yung author of life. Kaya nagkakaroon ng reason to celebrate their birthdays kasi nga po, Lord, ikaw ang Diyos na naging mabuti at patuloy na magiging mabuti para sa kanila at sa kanilang mga pamilya. Kaya Lord, would you bless them, O Lord, with supernatural strength and faith, O God, supernatural love for you, Panginoon. Dahil alam mo, O God, na ang pagmamahal na iyon ay nagbubunga ng kanilang generosity, nagbubunga ng kanilang nag-overflow sa kanilang mga buhay upang patuloy na mahalin din, Panginoon, especially, God, yung mga tao na pinagkatiwala mo sa kanila bilang mga disciple who are now disciple makers. Kaya God, marami pong salamat for the church family. Marami pong salamat to Lord dahil we have all the reason to celebrate your goodness and faithfulness sa pamamagitan ng mga kapatid namin na patuloy na nariyan, naglilingkod, nagmamahal at patuloy na magpapagamit sa iyo. Kaya God, maraming salamat po. Pagpalain mo silang tunay, Panginoon, enlarge their territory. Let your hand be with them, O God, sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen and amen. Nakanta natin sila ng birthday song. Birthday din niyo. May work. Tsaka si Okay. Happy birthday! 1, 2, and 3. Ayan. Yan. Sige. Tayo tayong lahat for our closing. Yes, for our closing, may we recite this Bispa benediction? Let us all recite this, 3, 2, 1. May the Lord watch between you and me when we are absent, one from the other. In Jesus' name, amen. Part ways po, may we be reminded that God's love extends to every nation, every people, and every generation.